Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo, may mga pagkakataon talaga sa buhay na mapapatanong ka na lang. Bakit parang ako lagi ang naghahabol? Bakit kapag kailangan niya ako nandyan ako agad pero kapag ako na ang may kailangan? Parang opsyon lang ako? Ang sakit no? Lalo na kapag mahal mo talaga yung tao. Yung tipong kahit simpleng, kumain ka na ba, galing sa kanya, buo na araw mo. Pero minsan, ikaw na mismo nakakaramdam na hindi ka priority. Parang nasa waiting list ka ng attention niya. At ang masakit pa, habang tumatagal nasasanay kang tanggapin yon. Kaya kung nararamdaman mo yan ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na yung nasa edad na 25 pataas, dumadaan dyan. Kasi habang tumatanda tayo, hindi na sapat yung kilig lang eh. Hindi na enough yung sweet siya minsan. Ang hinahanap na natin ngayon, consistency, effort, respeto, at yung pakiramdam na importante tayo sa buhay ng isang tao. Hindi yung kailangan mo pang magmakaawa para lang mapansin. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka magiging priority ng taong gusto mo o mahal mo. Nang hindi mo kailangang habulin, pilitin, o baguhin yung buong pagkatao mo. Kasi minsan akala natin, kailangan maging perfect para piliin. Pero ang totoo, may mga simpleng bagay na ginagawa ng isang tao na automatic nagpapataas ng value niya sa mata ng iba. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil alam niya yung worth niya. Alam mo yung charger ng cellphone? Kahit gaano kamahal yung phone mo, kapag low-bat na, hahanapin mo talaga yung charger. Priority yon kasi importante. Ganon din sa relasyon. Kapag may value kang dala sa buhay ng isang tao, peace, support, happiness, inspiration, hahanapin ka niya ng kusa. Hindi dahil pinipilit mo siya, kundi dahil nararamdaman niyang mahalaga ka. At unang bagay na kailangan mong maintindihan, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Oo, alam kong medyo masakit pakinggan yan lalo na kung mahal mo. Pero isipin mo ha, bakit minsan mas naa-attract tayo sa taong may sariling buhay, sariling goals, sariling ginagawa? Kasi may energy silang hindi needy. Hindi sila umiikot lang sa attention ng ibang tao. Napansin mo ba? Yung mga taong masyadong available 24/7 minsan sila pa yung hindi na-appreciate. Kasi nawawala yung sense of value. Parang libreng wifi sa mall. Available lagi kaya hindi masyadong pinapansin. Pero yung limited access, yun yung hinahanap-hanap. Hindi ibig sabihin nito na magpapaka-cold ka o magpapanggap na busy lagi. Hindi ganun. Ang ibig sabihin lang, huwag mong kalimutan sarili mo habang mahal mo yung iba. May sarili kang buhay, may pangarap ka, may hobbies ka, may pamilya at kaibigan kang dapat mo ring bigyan ng oras. Kasi honestly, sobrang attractive ng taong may direksyon sa buhay. Yung tipong kahit wala ka, kaya niyang maging masaya. Hindi dahil hindi ka importante, kundi dahil buo siya bilang tao. At yun ang madalas nagiging dahilan kung bakit mas pinapahalagahan siya. Imagine mo ito, may dalawang tao. Yung isa, kada minuto chat ng chat. Nasaan ka? Bakit di ka nag-reply? Busy ka ba? Tapos kapag di napansin, nagtatampo agad. Yung isa naman, supportive, may sariling goals, marunong maghintay, at hindi umiikot buong araw kakaisip kung re-replyan ba siya o hindi. Sino sa tingin mo yung mas may peaceful na energy? Sino yung mas gustong makasama ng matagal? Minsan kasi, habang pilit nating ginagawang priority tayo ng iba, lalo tayong nawawala sa sarili natin. At yun yung delikado. Kasi kapag dumating yung araw na iniwan ka nila, pakiramdam mo, ubos ka na rin. Kaya bago mo hingin sa iba na pahalagahan ka, ikaw muna mismo ang magbigay nun sa sarili mo. At alam mo kung ano pa isang malaking sikreto, huwag mong ibigay lahat agad-agad. Oo, caring ka, sweet ka, ma-effort ka, walang masama dun. Pero minsan, sobrang bilis nating ibigay lahat. Oras, effort, understanding, availability, na nakakalimutan na nating magtira para sa sarili natin. Tapos ang ending, tayo yung nauubos. Parang pagkain lang yan eh. Kapag araw-araw mong hinahain ng libre kahit hindi naman ina-appreciate, darating yung punto na magiging normal na lang sa kanila yon. Hindi na special, hindi na napapansin. Kaya importante yung balance. Magbigay ka ng love, pero may boundaries. Mag-effort ka, pero tingnan mo rin kung kaya ka rin ba nilang pahalagahan. Kasi hindi mo trabaho kumbinsihin ang isang tao na mahalaga ka. Ang trabaho mo,
Ipakita kung paano ka dapat itrato. May kilala akong babae dati, sobrang bait. Lahat ginagawa para sa boyfriend niya. Gigising ng maaga para mag-prepare ng pagkain, tutulungan sa problema, laging available. Pero habang tumatagal, parang lalo siyang nababaliwala. Hanggang isang araw, napagod siya. Hindi siya nagdrama, hindi siya nakipag-away. Binalik niya lang focus niya sa sarili niya. Nag-workout siya, nag-aral ng bagong skills, mas naging close sa family at friends niya. At alam mo nangyari? Biglang naging attentive ulit yung lalaki. Bakit? Kasi minsan, saka lang nare-realize ng tao yung halaga mo kapag nakita nilang kaya mong maging masaya kahit wala sila. Hindi sa nananadya ka. Hindi sa nagpapamiss ka intentionally. Pero may natural na attraction kasi sa taong may self-respect. At isa pa, huwag mong gawing personality ang pagiging always understanding. Alam kong maraming mababait dito. Yung tipong kahit nasasaktan na, iniintindi pa rin. Kahit paulit-ulit ng disappointed, sige pa rin. Pero tandaan mo ito. Ang understanding na walang boundaries, nauuwi sa pagiging taken for granted. Kapag lagi mong tinatanggap lahat kahit mali na, tinuturuan mo rin yung tao kung paano ka itrato. Kapag okay lang sa'yo na last minute ka laging kinakancel, masasanay siya. Kapag okay lang sa'yo na ikaw lagi nag-i-effort habang siya chill lang, iisipin niyang sapat na yon. Kaya minsan kailangan mo ring matutong magsabi ng, hindi okay sa akin yan. Hindi para makipag-away, kundi para ipakita na may standards ka. At maniwala ka, mas nirerespeto ng tao yung marunong mag-set ng boundaries kaysa yung takot mawala sila kaya pumapayag na lang lagi. Alam mo, may mga taong gustong-gusto maging priority pero takot namang ipakita yung tunay nilang nararamdaman. Kasi baka raw magmukhang demanding. Pero magkaiba ang needy sa honest. Kapag sinabi mong, na-appreciate ko sana kung bibigyan mo rin ako ng oras, hindi ka demanding dun. Tao ka lang na may emotional needs. Hindi mind reader ang mga tao. Minsan akala natin obvious na yung gusto natin, pero hindi pala nila alam. Kaya importante rin ang malinaw na communication. Yung hindi puro parinig sa social media. Hindi yung bahala ka na manghula. Diretso pero kalmado. Kasi ang mature na relasyon, hindi yan hulaan ng feelings. Usapan yan, understanding yan, at respeto. At minsan doon din nagsisimula yung pagiging priority mo. Kapag naramdaman ng tao na hindi ka dagdag stress sa buhay nila. Hindi ibig sabihin wala ka ng emotions. Ang ibig sabihin lang, marunong kang makipag-usap ng hindi laging gulo agad. May mga tao kasing sobrang draining kasama. Kada maliit na bagay, away. Kada late reply, issue. Kaya minsan kahit mahal ka ng tao, napapagod din siya emotionally. Samantalang yung taong marunong magdala ng peace, iba yung impact nun. Parang pagod ka galing trabaho tapos pagdating mo sa bahay, tahimik at presko yung pakiramdam. Siyempre gusto mong balikan yun lagi. At dun mo marirealize, hindi lang pala sa ganda, effort, o pagiging sweet umiikot ang pagiging priority. Malaking bagay din yung energy na dala mo sa buhay ng isang tao. Kasi isipin mo ha, kapag kasama mo yung isang tao, ano ba yung madalas niyang maramdaman? Pressure ba? Gulo? Pagod? O peace? Comfort? At motivation? Doon kasi nagsisimula kung bakit may mga taong kahit hindi naman perfect, sila pa rin yung mas gustong kasama. Hindi dahil pinakamaganda sila sa room o pinakamayaman, kundi dahil kapag nandyan sila, gumagaan yung pakiramdam mo. May mga tao kasing parang ulan sa picnic. Kahit mahal mo, nakakapagod minsan kasi puro problema, duda at drama yung dala. Pero may mga tao rin na parang electric fan sa mainit na araw. Simpleng presence lang nila pero sobrang comforting. At yun yung klase ng tao na kusang ginagawang priority. Kaya kung gusto mong maging importante sa buhay ng isang tao, matuto kang magdala ng magandang energy. Hindi fake positivity ha. Hindi yung kahit nasasaktan ka na, ngingiti ka pa rin kunyari okay lang. Ang ibig sabihin lang, huwag mong gawing personality ang pagiging toxic sa sarili mong emosyon. Kapag may problema, pag-usapan. Kapag nasaktan, sabihin ng maayos. Kapag may tampo, huwag gawing teleserye ang bawat sitwasyon. Kasi habang tumatanda tayo, mas na-appreciate natin yung taong marunong magbigay ng katahimikan sa isip. Yung hindi ka pinapagod emotionally araw-araw. At isa pa sa mga bagay na madalas nakakalimutan ng maraming tao, kailangan marunong kang pahalagahan ang sarili mong oras.
Kasi minsan, kaya hindi tayo ginagawang priority dahil tayo mismo. Pinapakita nating okay lang na hindi tayo unahin. Kahit paulit-ulit tayong pinaghihintay, okay lang. Kahit last option tayo, game pa rin. Kahit malinaw na walang effort yung tao, tayo pa rin yung todo adjust. Alam mo, may difference ang pagiging mabait sa pagiging available kahit naaabuso ka na. Kapag lagi mong sinasacrifice yung sarili mong peace para lang hindi ka iwan, unti-unti mong tinuturuan yung tao na hindi ka naman pala mawawala kahit anong gawin nila. At dun nawawala yung respeto kasi ang tao minsan hindi man sadya natututo base sa kung anong tinatanggap natin. Parang trabaho lang yan eh. Kapag alam ng boss mo na kahit overtime ka araw-araw na walang bayad, oo ka pa rin ng oo, eventually magiging normal na lang yon. Hindi dahil masama sila agad, kundi dahil yun yung standard na pinakita mo. Ganon din sa relasyon. Kapag gusto mong itrato ka bilang priority, kailangan makita nilang marunong ka ring mag-value ng sarili mo. Hindi ka backup plan, hindi ka pwede na. Hindi ka convenience lang kapag bored sila. At alam mo yung isa sa pinaka-attractive na katangian ng isang tao, yung marunong siyang maging masaya kahit mag-isa. Hindi ibig sabihin lonely siya. Ang ibig sabihin, hindi siya desperado na may mag-feel ng emptiness niya. Kasi ang totoo, ramdam na ramdam niya ng tao eh. Kapag yung attention mo sa kanila nanggagaling sa pagmamahal, magaan yun. Pero kapag nanggagaling sa takot maiwan, nakakabigat. May mga taong sobrang bait pero sobrang takot mawalan. Kaya lahat ginagawa nila para lang manatili yung tao. Kahit wala ng respeto, kahit one-sided na. At sadly, habang lalo kang kumakapit ng sobra, minsan lalo ring lumalayo yung tao. Parang buhangin sa kamay. Kapag sobrang higpit ng hawak mo, mas mabilis siyang kumawala. Kaya importante talaga na may sarili kang mundo. Yung tipong kahit mahal mo yung isang tao, hindi nawawala yung identity mo. Marunong ka pa ring tumawa kasama friends mo. Marunong ka pa ring mangarap para sa sarili mo. Marunong ka pa ring alagaan sarili mo. Kasi ang taong may sariling buhay, may sariling confidence. At ang confidence ang sobrang lakas ng dating niyan. Hindi yung mayabang ha. Yung tahimik lang pero alam niyang may value siya kahit walang validation ng ibang tao. At speaking of validation, ito pa isang bagay na kailangan mong tigilan kung gusto mong maging priority ka talaga. Yung sobrang paghingi ng assurance sa maling paraan. Gets ko naman eh. Lahat tayo gusto maramdaman na mahal tayo. Gusto natin ng lambing, updates, effort. Pero minsan, may mga tao na kada 5 minuto kailangan ng reassurance. Love mo pa ba ako? Bakit parang iba ka? Sure ka bang ako gusto mo? Nakakapagod din kasi yun over time. Hindi dahil mali kang magmahal, kundi dahil nagiging trabaho na para sa kabilang tao yung pag-comfort sa'yo araw-araw. Ang tunay na confidence sa relasyon, hindi yung never kang nagdududa. Ang tunay na confidence, kahit may fear ka minsan, hindi mo hinahayaang kontrolin nun buong pagkatao mo. Kaya instead na ubusin mo oras mo kakaisip kung enough ka ba, bakit hindi mo gamitin yung energy na yon para mas pagandahin sarili mong buhay? Mag-aral ka ng bagong hobby, ayusin mo health mo. Kumita ka ng mas maayos, mag-heal ka sa mga insecurities mo. Kasi habang mas nagiging buo ka bilang tao, mas nagiging magnetic ka naturally. Hindi mo kailangang habulin yung attention. Kusang dumarating yung respeto at pagpapahalaga. At alam mo, may mga tao talagang hindi ka kayang gawing priority kahit anong bait mo. At mahirap tanggapin yon, pero kailangan marunong tayong maging honest sa sarili natin. Minsan kasi, hindi issue yung value mo. Ang issue, mali lang yung taong pinipilit mong kumbinsihin. Parang halaman na kahit anong dilig mo, kung nasa maling lupa naman, hirap pa rin tumubo. Hindi ibig sabihin pangit yung halaman. Baka hindi lang talaga compatible yung environment. Kaya wag mong ubusin buong pagkatao mo kakahabol sa taong paulit-ulit pinaparamdam sa iyong hindi ka mahalaga. Kasi may mga tao talagang hanggang salita lang. Kapag convenient ka, nandyan sila. Pero kapag kailangan mo na ng totoong effort, nawawala. At alam mo kung ano pinakamalungkot? Yung may taong willing kang mahalin ng tama, pero sobrang focused ka sa taong bare minimum lang ang kayang ibigay. Kaya minsan kailangan mo ring tanungin sarili mo, ito bang taong ito? Deserve ba talaga yung energy ko? Kasi hindi porket mahal mo, automatic tama para sa'yo. May mga relasyon na parang sapatos na sobrang ganda tingnan pero sobrang sakit isuot. Pinipilit mo kasi sayang, mahal mo eh. Pero habang tumatagal, sugat naman paa mo. Ganon din minsan sa pagmamahal. Hindi sapat na mahal mo lang. Dapat may peace din, may respeto, may consistency. At isa pa,
Huwag mong kalimutan yung power ng mystery at excitement sa connection. Hindi naman ibig sabihin maglalaro ka ng mind games. Ang ibig sabihin lang, hayaan mong may parts ka pa ring dinidiscover ng tao over time. May mga taong sa sobrang eager mahalin, unang buwan pa lang parang naibigay na buong buhay story nila, buong schedule nila, buong attention nila. Wala nang breathing space, wala nang excitement. Pero yung taong marunong mag-balance, yung hindi mo kailangang malaman lahat agad, may healthy curiosity dun eh. Mas gusto siyang kilalanin. Parang paborito mong series. Hindi mo naman gustong isang bagsakan lahat ng spoilers. Mas exciting kapag unti-unting nadidiscover. At sa relasyon, importante rin yung may sariling growth ka habang lumalalim yung connection nyo. Kasi ang attractive talaga sa long term, hindi lang yung sweet ka, kundi yung pakiramdam na habang kasama ka ng tao, mas gumaganda rin buhay niya. Yung tipong dahil kasama ka niya, mas ginaganahan siyang magsikap. Mas nagiging kalmado siya. Mas nagiging inspired siya maging better na tao. Hindi dahil pinipilit mo siya, kundi dahil yung presence mo mismo may magandang epekto sa buhay niya. Kasi aminin natin, habang tumatanda tayo, hindi na lang puro kilig ang importante eh. Ang tunay na hinahanap ng maraming tao ngayon, pahinga. Yung taong hindi mo kailangang hulaan kung mahal ka ba. Yung hindi ka paparamdaman na pabigat ka. Yung kapag magulo yung mundo mo, may isang tao kang pwede mong takbuhan nang hindi ka natatakot ma-judge. At alam mo, dun talaga nagiging priority ang isang tao. Hindi dahil pinaka-perfect siya, kundi dahil kapag wala siya, may nawawala ring peace, comfort, at kulay sa buhay mo. Pero gusto kong maintindihan mo rin ito. Hindi mo kontrolado kung sino ang pipili sa'yo. At habang mas maaga mong tinatanggap yon, mas nagiging payapa ka. Kasi minsan ginagawa natin lahat. Inaayos natin sarili natin. Nag-e-effort tayo, umiintindi tayo, nagmamahal tayo ng totoo. Pero may mga tao talagang hindi marunong mag-value ng mabubuting tao. At hindi kasalanan yun ng puso mo. Hindi porket hindi ka pinili, ibig sabihin kulang ka. Minsan may mga tao lang talagang emotionally unavailable. May mga taong hindi pa healed. May mga taong gusto lang ng attention pero hindi ready sa tunay na commitment. At kahit baliktarin mo mundo mo para sa kanila, kung hindi sila handa. Hindi sila handa, kaya huwag mong gawing misyon sa buhay ang pilitin ng isang tao na makita yung worth mo. Kasi ang tamang tao, hindi mo kailangang kumbinsihin araw-araw na mahalin ka ng tama. At oo, alam kong mahirap yan lalo na kapag attached ka na. Kapag sanay ka nang siya yung unang hinahanap mo sa umaga at huling naiisip mo sa gabi. Pero tandaan mo ito, hindi sukatan ng value mo ang treatment ng isang tao sa'yo. Kung trinato ka nilang parang option, hindi ibig sabihin option ka lang talaga. Baka nasa maling tao ka lang. Parang cellphone signal lang yan. Kahit gaano kaganda phone mo, kung nasa lugar kang mahina signal, mahihirapan ka pa rin makakuha ng connection. Hindi sira yung phone, mali lang yung environment. Kaya instead na ubusin mo oras mo kakaisip paano ka magiging priority ng maling tao, minsan mas magandang tanungin, bakit ako nagsisettle sa bare minimum? Aray no, pero totoo kasi. Maraming tao ang takot mawalan kaya tiniis nila yung kulang-kulang na effort. Yung mixed signals, yung busy lang ako pero active naman sa iba. Yung kapag gusto ka, nandyan, pero kapag ikaw may kailangan, parang wala ka. At minsan, kaya tayo pa ulit-ulit nasasaktan kasi mas pinipili natin yung temporary attention kaysa tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka iiwan sa confusion lagi. Hindi ka paparamdaman na kailangan mong paghirapan yung basic respect. Oo, may imperfections pa rin, may away, may misunderstandings, pero iba yung taong sincere talaga. Ramdam mo yon. Consistent sila, hindi lang magaling sa simula. At alam mo kung ano pinaka-importanting realization. Kapag natutunan mong pahalagahan sarili mo, tumataas standards mo naturally. Hindi ka na madaling ma-impress sa bare minimum. Hindi ka na sobrang desperado sa attention. Hindi ka na basta-basta nagpapadala sa matatamis na salita lang. Kasi naintindihan mo na ang tunay na pagmamahal hindi lang dapat naririnig. Dapat nakikita rin sa actions. May peace, may effort, may oras, may respeto. At dun mo rin marirealize na ang pagiging priority hindi ini-impose. Hindi yan pinipilit. Nangyayari yan naturally kapag pareho kayong emotionally mature, marunong mag-value ng isa't isa, at pareho kayong willing mag-effort. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos ng video na to, sana ito yun. Huwag mong habulin ang validation na dapat kusa namang binibigay.
Huwag mong ubusin sarili mo kakahintay ng effort mula sa taong paulit-ulit namang pinapakitang hindi siya consistent. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na bago ka maging priority ng iba, kailangan priority ka muna ng sarili mo. Kasi kapag mahal mo sarili mo ng tama, mapapansin mo rin agad kung sino yung totoong may malasakit at sino yung nandyan lang kapag convenient. At balang araw, makikilala mo rin yung taong hindi mo kailangang turuan kung paano ka pahalagahan. Yung taong hindi mo kailangang habulin para bigyan ka ng oras. Yung taong pipili sa'yo hindi lang kapag madali, kundi kahit sa magulong araw mo. Kaya sa mga nanonood ngayon na pagod ng maging almost, pagod ng maghintay ng consistency, at pagod ng magtanong kung sapat ba sila, gusto kong sabihin sa'yo, sapat ka. Hindi mo kailangan baguhin buong pagkatao mo para lang mahalin ng tama. Improve yourself, yes. Grow, heal, become wiser. Pero huwag mong isipin na kailangan mong maging ibang tao para maging deserving ng tunay na pagmamahal. Kasi ang tamang tao, mamahalin ka hindi lang dahil masaya ka kasama, kundi dahil kahit sa pinaka-ordinaryong version mo, nakikita niya yung halaga mo. At kung umabot ka hanggang dito sa video, gusto kong malaman mo, proud ako sa'yo. Kasi hindi madaling aminin na minsan nasasaktan tayo dahil gusto lang naman nating maramdaman na importante tayo sa buhay ng isang tao. Kung may natutunan ka sa usapan natin ngayon, i-share mo naman sa comments. Anong bagay yung pinakatumama sa'yo? At ano yung realization mo pagdating sa pagmamahal at self-worth? At syempre, kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan na parang tropa lang pero may lalim, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa relationships, self-respect, healing, at kung paano maging mas matatag emotionally sa mundong minsan ang gulo-gulo. At tandaan mo lagi, hindi mo kailangang habulin ang taong para talaga sa'yo. Ang tunay na koneksyon, hindi man perpekto, pero may clarity, effort, at kapanatagan. Alagaan mo puso mo, pahalagahan mo sarili mo, at huwag kang matakot mawalan ng taong hindi naman kayang ibigay yung pagmamahal na deserve mo. Kasi minsan, yung pagkawala ng maling tao, yun pala yung simula ng tamang buhay para sa'yo.